Department of Tourism, si Attorney Pechi Espera naman nakapirma. Ngayon, Mike Defensor naglabas ng resibo na sampal dito si Martin Romualdez na siya di umano ang utak sa paninira laban kay Orly Gutesa, anak ng kagwang, no? Martin Romualdez, hindi mo na kayang lusutan ito, sumuko ka na, napalibutan ka na namin, anak ng kagwang. At pag-usapan rin po natin itong presidenteng pumunta sa Aranita Coliseum kagabi sa Trilang, Manila. Aba, anak ng kagwang, oh, nasigawan ng bangag. Alam mo po yung Trilang, Manila, grabe, laki pala ng gastos ng gobyerno dyan eh. No, kagabi ginawa sa Aranita. Hindi lang natin alam kung magkano, basta malaki yan eh. Major sponsor ang Pilipinas, anak ng kagwang ah. Nagtapunan ng pera yung mga hinayopak. Ano nangyari? Nakinabang ba tayo? Yan, mga buhayan na naman. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video, sa mga trolls. Huwag mahiya, mag-subscribe. Tumbukin natin itong si Martin Romualdez sa nangyayari ngayon kay Orly Gutesa. Na kung sino pa yung nagsasalita ng katotohanan, siya pa ngayon ang pinupulis ng gobyernong nakangiwi ang panga. Para bang si Gutesa yung nagnakaw ng trilyon-trilyon. Para bang si Gutesa ang nakabili ng mga private jet gamit ang nakaw na pera ng bayan. Para bang si Gutesa ang nakabili ng chopper na gamit ang nakaw na pera ng bayan. Para bang si Gutesa ang mayroong maraming mga mansyon. Dapat makasuhan itong si Martin Romualdez, Saldico, kasama itong pinsan niyang si Bongbong Marcos na ang linis palaging naguhugas kamay. Malaking usapin na ho, pinalaki na ho ni Martin Romualdez, Saldico at Bongbong Marcos itong usapin sa notaryo. Para bang pinapalabaso nila, kasuhan na nga ho si Orly Gutesa ng forgery, falsification of public documents. Pero okay rin, nakakatuwa dahil hindi iniiwan ni Mike Defensor itong si Orly Gutesa. Kaya naman, naglabas po siya ng resibo at sampal po ito sa mga panga ng mga bangag sa palasyo, lalo na po dito kay Martin Romualdez. Pakinggan rin po natin kasi marami po siyang isiniwalat dito eh. Narito. Reaction, the Manila RTC Executive Judge Icasiano Sison looked into / investigated this notarized affidavit of Sergeant Gutesa and basically said that the document was falsified, the signature was not the signature of Attorney Pechi Espera. okay, first of all, si Attorney Pechi Espera, employee ng BJMP. So in 2021, nakapasa siya ng bar. And itong, initially, nung lumabas tong issue na to, pinapuntahan ko kaagad yung opisina kasi I was not with Sergeant Gutesa, no one was with him, siya lang mag-isa. So, clear ko muna, sabi ko, siya ba nagpunta talaga doon sa notaryo? So, sabi, yes, nagpunta siya. And then, immediately right after that, chinek ko kaagad kung ano ba itong issue ng pagpirma ng notaryo. And you know, Pinky, you will be surprised. Dinala ko na nga yung document mismo. Yeah, ito na. Noong una lumabas to, ang unang nag-question si Attorney Makalintal. Kasi si Attorney Makalintal, nagkaroon din ng petition sa BSKE, yung Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Tapos, sinabi niya, ano ba yun? Kasi mismong yung pirma ni yung Attorney Espera, Pechi Espera, ayun din yung nakapirma doon sa kanilang notaryo. Patay kayo dyan. Attorney Romy Mac. Pagkatapos, meron nakita ako... Sorry, sir, we just won't show yung pirma. Huwag natin po pakita yung pirma. So, ito na naman din, ito, i-google lang naman nila eh. Sa TIESA, again, yung contract sa Department of Tourism
Si Attorney Pechi Espera naman nakapirma. Ngayon, I understand. Sorry, what is that again, sir? The second TIESA one? contract. TIESA. They can Google this. Okay. Yung dun sa mismong papel ni Gutesa, klarong-klaro, ito yung kanya salaysay. So, ito yung pirma. Yan yung kay Gutesa. Oo, Okay. ito yung mismo Yan kay kay, Gutesa. ito naman yung sa TESA. No? Ayan. And then yung kay BSKE, kay Makalintal, parehong-pareho. Now, my point is... May I see, sir? Yeah, sure. Yung Oh, ayan na ha. Ito, pakita natin. Kay Makalintal, so 3 dokumento yung pinapakita ni ano ngayon dyan, ni Defensor. Kay Makalintal, hindi pinapakita. Pero pareho lang daw, no? Ito yung kay Gutisa, ayan. Yung question ngayon ni Martin Romualdez Tambaloslos, tingnan nyo po yung pirma. So, ito po yung isa pa na pinakita ni ibang ang tawag, ibang nagpa-notaryo din. So, parehong-pareho yung notaryo, yung pirma. Ano ang pagkakaiba? At yan din ang pirma din kay Makalintal, Romeo Makalintal. So, ano ang pagkakaiba? Paano nagiging falsification of public documents? Yari kang abugaga ka, mabaliktad ka pa, ikaw pa ang makulong, ikaw pa ang madisbar. Kasi 3 dokumento, parehong pirma, pero ibang tao. So, sino ngayon ang dapat makulong? Na malamang sa malamang, kung hindi niya pirma yan, pero nandyan nga sa tatak eh. Kung hindi niya pirma yan, sa sekretary yan. So ngayon, disbar ka na, anak ng abugaga ka. Nagpagamit ka kay Martin Romualdez, so hito ka ngayon, magbumirang, babaliktad sa'yo ang bula, sapol ang pangamong nakangiwi rin. O ito yun ha. At least malinaw. Sabihin kasi, kawawa naman si Gutisa, sabihin, ginagaya. Kaya bang gayahin niya ni Gutisa yung mga entry na yan? Ito kay Gutisa. Yan o. Kaya niya yan? Anak ng kamote. Napakahirap-hirap yan. Yung mga nakalagay dyan, date, page number, no? O book number, series. Tapos yung mga dry cell. Kaya ba niyang gayahin yung mga pirma na yan? Anak ng kagwang, napaka-imposible. Tapos mapagawa si Gutisa ng stamp, saka dry cell, gagi na. Wala, gumawa lang ng issue ang mga hinayupak. Tuloy, sir. Yung mga nangyayari dito sa mga notaryo, marami na, and initially, we had a discussion about this. Kung minsan, sekretarya nila yung mga nagpapapirma or pumirma. So I would think, talagang pinresyo ng abogado, siguro tao niya lang yung pumirma doon for the notary. Pero, yung seal, paano mo pipikiin yun? Correct. Yung registry, paano mo pipikiin yun? But having said that, Pinky, again, ang sinabi ko nga, di ba, at that time, kung ano man yung mga pagkakamali doon sa notaryo, yun naman ay nagamot na ng si Sergeant Gutesa, ay nagpunta ng Senado. Correct. At nagkaroon ng under oath statement, binanggit niya yung mismong balangkas nung kanyang salaysay, and it's there. Yan din yung lumalabas doon sa under oath statement niya sa Senado. Pero, Tama ka dyan. Actually, dapat hindi na po pinag-uusapan yung notaryo na yan eh. Kasi unang-una, under oath na yan, pinapatunayan niya yung mga sinasabi niya ay totoo. Kaso nga, ang problema dito, si Martin Romualdez, Saldico, mga mastermind, gagawa talaga sila ng hakbang eh. No, niloloko nila ang taong bayan, nililito, kasabwat itong mga nasa gobyerno, kasabwat itong regional trial court, kasabwat itong si Lacson. Pilit lang tayo nililito at nalilis lang po tayo sa totoong mastermind. Nagkakaulay tuloy eh. Nagkakulay at para bang gusto nilang ipalabas na hindi credible si Gutisa at Piki di umano. May mga banat pa nga daw, may mga banat pa nga na inumpisahan daw ng mali. Mali din daw lahat. Paano nagiging mali lahat ng testimonya? Si Gutisa, nag-take out mismo doon sa Senate Blue Ribbon Committee, anak ng kagwang. ngayong hapon, and I'd like to thank the Department of Justice. They already said, Yes. they Sabi po ni clarified. Prosecutor General Richard Fadulion that basically parang napapalitan, that's not the right word, nung kanyang sinumpang salaysay sa Senado, na-cure nun, parang yung naging Yes. problema dito. Yes. In fact, yesterday, sir, even former Senior Associate Justice
Antonio Carpio said the same thing. Yes. And also the spokesperson, si Attorney Polo Martinez of the Department of Justice, the Office of the Secretary, sinabi rin niya na kung ano man yung pagkakamali doon sa nangyari sa notaryo doesn't mean na hindi totoo yung sinabi niya. At Correct. kay Prosecutor Padulyon, klarong-klaro, na yun din talaga yung factual. Okay. Pero ako, gusto ko pa rin ba imbestigahan? Kasi Pinky, ang interest ko dyan is to know who is behind the pressure doon sa notaryo to make them say that it's fake, to make them claim in the courts na peke ito. Kasi di ba, it's a way to discredit Sergeant Gutesa. Bakit mo Correct. gagawin yung ganun? Ako ha. Wala nang ibang may gawa yan. Yung mga pinangalanan lang ni Gutisa. Sino pinangalanan? Si Martin Romualdez. Si Saldico. O sino bang gagawa ng issue para masira si Gutisa? Para makulayan yung testimonya ni Gutisa? Aba, siyempre, yung mga tinamaan. Yung mga tinuturo ngayon ng taong bayan na mastermind na pilit pinagtatakpan ng ICI at ng gobyernong nakangawi ang panga, si Martin at si Saldico. Wala na akong iba para sa akin yan eh. Ang pera nila, siksik-liglig eh. Lalo na itong attorney na ito, si Pitsi, hawak din ng gobyerno, nasa BJMP rin pala nagtrabaho. O makikita mo yung connect. Makikita mo madaling maikunik. O bakit pinapalaki nila yung issue? In fact, wala naman tapat issue yan. Kasi yung notaryo, for the sake lang po, na si Marcolita ay makumbinsi ni Gutesa na ako ang gumawa niyan. Totoo yung pinanumpaan ko. Nang isa lang doon sa Senate Blue Ribbon Committee, lalong lumalakas yung affidavit na totoo yung sinabi ni Gutesa. So gusto ko makita, sino ba tulong nasa likod nito, imbestigahan talaga nila. But before they first investigate the substance of what Gutesa said, which is basically consistently lumalabas na kumukuha sila ng pera through Mark Texay and Paul Estrada, mula doon sa pera yun na dinideliver sa Valle Verde, nire-repack nila, dinideliver nila sa Horizon, sa bahay ni Saldico, which is yung palang Valle Verde bahay din ni Saldico, at mula sa bahay sa Horizon, sa Shangri-La, dinideliver nila kay Speaker Martin Romualdez. Kasama din dito yung 90 mga sundalo. Nako! Dapat ipatawag din nyo to ng Blue Ribbon Committee na totoo ba to? Ano Sino bang nangyari sundalo? to? You mean the security aid? Marami, during the discussion, and in fact, Gutesa mentioned this in his affidavit, there are about 90 of them that are serving as security personnel. On a cycle, no? On Parang on ships, cycle, rather. yeah, bantay sa mga bahay, and then delivery of money. Delivery ng basura. Okay. Putya, 90 sundalo, ipapatawag mo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, patay kang tambaluslos ka. Hindi kayo mga hinayupak kayo, no? Talagang makakatikim kayo ngayon at mahusga ngayon ng daong bayan. Isipin yung 90 sundalo. So yung point ni dyan, ni Mike Defensor, sabi niya, imbestigahan mo kung sino po yung nagsasabi na piki yung perma. Alam niyo ho kasi, hindi yan naimbestigahan. Kasi yung mag-iimbestiga, yun po yung nagsasabi na piki yung perma. Si Lacson, anak ng kamote. Si Lacson, di ba, Senate Blue Ribbon Committee. Si Lacson yung unang nagbigay ng ng kulay. Nagbigay ng kulay na si Marcolita di umano pumiki ng perma. O, ito tayo ngayon. Kaya ngayon imbestigahan dyan, Mike Defensor, yung mga kasama daw ni Gutesa sa paggawa ng affidavit. Yun yung gusto nilang imbestigahan. Pero hindi nila iimbestigahan yung mga nagsasabing piki. Kasi ang liwanag naman yan, demolition job yan labang kay Gutesa eh. Para malihis lang ang kwento. Akala ko ba kailangan natin matumbok ang totoong mastermind sa flood control? Bakit ngayon nakatuon tuloy sa notaryo ni Gutesa? Di ba yung mas mabigat doon na testimonya, yung binitawan ni Gutesa na nagde-deliver siya ng malita-malitang pera sa bahay ni Martin Romualdez Saldico at sa malapit sa palasyo, diyan sa Aguda ba yun? Diba? Dapat doon ka pumokos.
Bakit, Lacson, ang isip mo ay notaryo, anak ng kamote? Isipin mo yung 90 na 90 na mga sundalo. Sundalo yan. Di ba, mga sundalo yun. Ipatawag nyo yan. Lahat. Ipangalanan nyo kay Gutisa nang magkaalaman. Yari. Sakit ng ulo ni dito, ni Bongbong Marcos pag nagkataon. Tuloy natin, Gusto nyo muna ito paimbestigahan. Dahil ano ho ba ang iyong pakiramdam dito po sa lumabas na hindi po si Attorney Espera ang nag-sign, nag-notarize nito? Anong po pumapasok sa inyong isipan? Was this what? Something they forced them to? Yes. Ang tingin ko talaga, someone forced them to stop them to say na wag mong i-claim yung signature na yan. Kasi easy lang naman Attorney Espera should have said na madali lang naman niya sabihin, hindi, sa notary service talaga namin yan. Naka-register yan, nasa records namin yan. Pero to say and to claim na falsified yung aking notarial service, medyo, malicious para sa akin yun. Medyo inaanggulan nila yun. Ginagawa nila ng script na yung ginawa ni Gutesa, totally mali. Okay. Totally Congressman falsified. Mike, who do you think is behind this? Yung mga binanggit niyang pangalan. Well, of course, si Congressman Saldico, I'm sorry, kaibigan ko siya, pero ito para sa bansa to. Ito mangyari, napakamali. And syempre, si Speaker Martin Romualdez. Ito naman yung dalawang taong binanggit niya Tama, appear tayo dyan, sir. Ayan na, pinangalanan na niya na posibleng utak ng mga demolition job laban kay Gutisa ay si Martin Romualdez at Saldico. Alam niyo po kasi, nakapagtataka nga no? Nakapagtataka kasi nga, di ba pagkatapos ng Senate Blue Ribbon Committee that time, pagkatapos magtestimonya, grabing resources na ginamit nito na pera talaga si Martin Romualdez, no? Lahat nabibili ng pera. Pagkatapos ng ng testimonya ni Gutisa, matik agad naglabas ng pahayag itong abugagang ito na si Peche na sabi, hindi ko pirma yan. Ang point yan, bakit siya naglabas agad? So, medyo tama dito si Mike Defensor na puwersa magsalita, baka binusalan, binayaran, sabihin mo hindi mo pirma. Ngayon, magkakaproblema itong abugagang ito dahil nagpagamit, maraming ebidensya sila ni Defensor na magpatunay na yung pumirma sa notaryo ni Gutisa, same din sa mga perma ng mga nagpapanotaryo sa naturang abugagang ito. So, mabaliktad, magbumirang. Tuloy po, Sir Mike. So you think either one or both of them are behind this? Dalawa sila. Pangalawa, as I've said, pagka lumalim ang investigasyon nila doon sa mga taong involved. Kasi may sinabi Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, every week may nagdi-deliver ng pera. Iniipon yun, binibilang, tapos nagdi-deliver kami. Almost 3 times a week, may group chat kami. So ang tanong ko sa kanya, saan nanggagaling yung perang yun? At ano yun? Sabi niya, Sir, hindi ko po alam. And he only mentioned, at the time, Congressman Eric Yap. Kasi daw nagulat siya, 45 luggages having 48 million each. Ang question ko nga paano mo nalaman 48 million? May nakasulat daw. May marka. May post-it. Pero sinabi niya mismo, Sir, binibilang nakikita namin. Ngayon, sabi niya, Sir, yung isang bag na gayon, kasya ang 48 million. At siya rin ang nagkwento sa akin, medyo may edad na rin ako, ngayon ko lang nalaman, yung 1 million pala, 1 kilo. So 48 million ang is ang weight. Teka lang, gusto ko lang komentuhan yung yung tanong ni Pinky Web na silang dalawa ba ni Martin Romualdez at Saldico yung may pakana nito para sirain ang kredibilidad ni Gutisa. Yung parang sinabi ni Defensor na tinatakot, pinipuwersa yung abogado. Abogaga pala, animal. Sa akin, oo. Posible po. Dalawa po sila may utak nito, si Martin Romualdez. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Bahala kayo, mga bubunistang tanganista. Merong kontak pa rin yan. No? Siguro, araw-araw po yan nag-uusap si Saldico at Martin Romualdez. Kasama yan si Bongbong. O hindi lang araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, from time to time, nag-uusap yung mga hinayupak na yan. Anong pag-uusapan nila? Kung paano lusutan yung mga isyong ito. So ngayon, si Saldico, dahil ito na yung pinuruhan, tinuluyan nila si Saldico. Kasama na rin yan sa script.
ikaw muna, huwag kang mag-alala, absuelto ka namin. Kasuhan ka, pakaso ka na. Pero maabsuelto ka, yan ang aming pangako sa inyo. Simple lang naman eh. Sino ang kausap mo yan? Si Martin Romualdez, pinsan ni Bongbong Marcos, kayong tatlo, mag-uusap. Kaya ito nilabo-labo na niluloko tayo, kung ano-ano na lang yung mga issue, diversionary tactics, buti na lang may nagre-rebat, kagaya itong si Mike Defensor, lumalabas. Tuloy oh. Exactly, So isang then kilo. 48 kilos would be 48 million, pero kailangan pa po lagay sa luggage yun. So Ilalagay sa magdadagdag luggage. po yung rate. No? Yes. And sinabi ko pa nga sa kanya napakabigat nun, Sarge. Hindi, may gulong naman po, sir. Pero yun, pag binababa nila, tinaakyat sa sakyan, doon nila binubuhat. Come to think of it, that would be quite heavy, sir. Kasi hindi ho ba pagka Yes. you travel, Yes. ang isang luggage 20. is about 23. Hindi ho ba? 23 at max, 25. Tapos halos lagay na natin sa doble yon. Kasi kung 48, Yes. 48 kilos plus the weight of the luggage, let's put it at 2 kilos or 3 kilos. Yes. It's almost the same, 51 kilos versus... Mabigat po yun, doble halos. Napakabigat. Pero hindi naman daw nila kinakarga ng the whole time eh. May gulong yun, pinapagulong nila. Maraming mga tanong ako sa kanya ng mga trivial questions. Sabi ko, Mantakin mo ito yung issue. Yung mali-malitang pira na dinideliver kay Martin Romualdez, hindi yung notaryo. Dito tayo mag-focus. Ito yung sagutin nyo, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico. Na yung pira na lang mali-malita na yan, 58 million bawat malita, na detalyado yung mga sinasabi ni Gutisa, sagutin nyo. Huwag yung notaryo. Hindi na, wala naman kaming interes sa notaryo eh. Ang taong bayan, walang interes sa notaryo. Ang interes ng taong bayan, yung pira na yan, saan ang gagaling? Alam mo naman sa inyo yan. Eh di siyempre sa flood control nga, yun yung ikwinento ni Gutisa. Pera na i-deliver kay Martin Romualdez, dito dapat tayo nakatutok eh. Pera ng bayan yan, hindi naman pera ng mga buhaya yan, mga hinayupak na yan. Pera natin yan. Diyan tayo pag-usapan natin. Wala na. Dapat yung notaryo, hindi na ho dapat yung gawing issue. Kaso nga lang, ang problema nga, pinapalaki ni Martin Romualdez, Saldico, Bongbong Marcos itong notaryo na to. Para lamang sirain yung kredibilidad ni Gutisa. Yan naman eh. Utakin na yung tatlo, may utak ng lahat. Hindi, wag na natin lituhin. Focus tayo sa tatlo. Kasi hindi tayo magkakaroon ng hustisya kung tayong lahat ay hindi natin pupukusan yung tatlong bugok na ito na may pakana sa lahat ng katarantaduhan sa gobyernong ito. Katarantaduhan sa bayang ito. Harap-harapan tayong ninanakaw, nalilihis lang eh. Dahil sa mga pira nilang nakaw ng bayan, pinambubusan dito sa mga abugagang ito. Dapat kang abugaga ka, lumabas ka at magsabi ka kung sino yung nagpuwersa sa'yo para magsalita agad pagkatapos ng Senate Blue Ribbon Committee, anak ng kagawang o tuloy. Sarge, bakit yung inaakit yung lahat? At lahat ng delivery nila, iaakit daw lahat, pag binilang na, ibababa naman nila. So yung 45 na bawasan ng 11 or 46 na bawasan ng 11, iaakit nila yon, tapos ibababa na naman nila. Naiwan. So, bakit ganun? Sabi niya, sir, ganun ho talaga. Ganun ang kalakaran. So, at any given time, umaabot sila sa almost 12 to 20 people delivering and, delivering money. Accept. Pochano, 12 to 20 people na magde-deliver ka ng pera kay Martin Romualdez at Saldico. So, matik yan. Kilala ni Orly Gutisa yung 12 to 20 katao. Mantakin mo Ang hirap pag sinungaling eh. Yung binanggit ni Orly Gutisa, meron silang 90 na security detail ni Saldico. Eh kung sasabihin na sige, patawag mo yung 90, kilala mo ba yun? Puta na mahirap yun. Tapos ngayon, 12 to 20, every time na nagde-deliver. Diyan pa lang eh. Mahirap ka magsinungaling dyan, magpangalan ka lang ng mga 20 tao, 19 tao. Eh kung ipatawag lahat yan at sasabihin nagsinungaling ka, edi tablado ka. Yan yung dyan, yun yung isa sa pinaka critical na mga binibitawan ni Gutisa. Karamihan daw mga sundalo, mga Marines eh. 90 yun Except na lang siguro yung 90 ka security detail na yan, kung magpabayad kay Saldico, tig-isang malita kayo, tumahimik kayo. Bugbugin din nyo si Gutisa. Putang ina ninyo, huwag kayo magpabili ng pera. 120 million na mga Pilipino ang umaasa
na matukoy itong mga sindikato sa gobyernong bangag ang panga. Ito po dapat sana po makonsensya kayo. Mga 90, ay, alam ko yung iba mga Marines, nandun na yun, nakasecured na sila eh. Pero yung iba siguro, may mga police dyan, mga retired police, pag police talaga, sinsya na ako sa mga matitinong natin mga kaibigang police, pag police madaling mabili ng pera pagdating sa kutong. Mga militar, mahirap, yung mga junior officer, yan, mga private, mahirap bilhin yung kanilang dignidad. Pero yung mga official din ngayon sa militar, nabibili. Tingnan mo sila Browner. Issue ngayon, 15 billion August projects. Alam ba to ng mga ordinaryong mga sundalo, mga private class na mga sundalo, mga junior officer, itong 15 billion? Ito yung mahirap dyan. Tuloy, Sin. Accepting money is being done. So yung dalawang tao, yung Teksay at saka yung Estrada, Ayun. very critical na makuha yung dalawang tao yun. Kasi ang fear ko, Pinky, baka patayin yun. Sila kasi nakakaalam. Posible rin po yun, sir. Baka gurgurin nga, ano? Napangalanan kasi yun ni Gutesa. So ngayon, siyempre, ang sindikato, malikot, no? Tangay na, napangalanan nito. Gurgurin natin ito. Napangalanan ni Gutesa. Di sana lumapit na lang yung dalawang tao sa Marines or kay Senator Bato. Sa dalawang tao na yun, meron tumawag kay Senator Bato eh. Naprotektahan nyo ako, sir. Magsalita ho ako, sir. Sa dalawang tao na yun. Tangina, huwag kayo magpabili ng pera. Magsalita kayo. Kung sino contractors ang nagdi-deliver, which is what was mentioned by Alcantara, nagbibigay sila kay Paul at kay Mark, at sila din ang nagdadala kay Saldico. Correct. You want this investigated because you feel either Zaldico or former Congressman Martin Zaldico Romualdez. and or Congressman Martin Romualdez are behind this issue of saying that hindi ito yung pirma ni Attorney Espera. However, sir, in the ruling or the decision of the judge, Icasiano Sison, meron din pong gusto siya na nakasulat ito. The order is that this is now being referred to the DOJ for further investigation. So gusto po ni Judge, si Manila RTC Executive Judge, DOJ, imbestigahan niyo ito. I quote, for further investigation and filing of appropriate charges against 1, Sergeant Gutesa, number 2, and all other persons who used and or presented the sinumpaang salaysay. First of all, sir, were you part of the paggawa po ni Yes. Sergeant Gutesa? Yes. Okay, so inaamin niyo po. Yes. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ. Welcome. Okay, una kay Judge Sison. You know, I respect the ruling of the court. Pero kahit naman sa Supreme Court, very clear na yan. You only notarized to make it a public document. In good faith si Gutesa na nagpunta sa notaryo. Hindi niya kailangan pikiin yung Correct. seal. Hindi niya kailangan pikiin yung registry. Because in fact, well, Pinky, just a side story, nung nag-uusap na yan, sabi ni Senator Marcoleta, Sarge, panotarize mo naman yan. I even in fact opposed it. Sabi ko, Senator, kadante, hindi naman kailangan yan inotarize. Kasi under oath yan sa Senate. Hindi, sabi niya, gusto ko prepared. So, yun, nakwento na rin po yan ni Senador Marcolita na kailang bisis lang eh. Sabi ni Marcolita, panotaryo ka kung seryoso ka para maniwala naman ako sa inyo. Ito na nga ho yung issue dyan. Sabi ni Mike Defensor, imbestigahan natin kasi nga, ang alam natin na may utak nito na sabi piki yung perma, si Martin Romualdez at Saldico. Yan ang malaking hamon dyan. May mag-imbestiga ba? Kaya bang imbestigahan ni Panfilo Lacson yan? Sino bang naglabas na piki ang pirma? Kasi kung simpleng logic lang yan eh. Ba't mo pinalabas na piki ang pirma? Eh, meron kang interest sa issue ngayon. Anong interest mo? Sirain si Gutesa kasi nga, pinangalanan kayong mga buhaya kayong Romualdez at Saldico. O ngayon, mabaliktad pa. Sinong imbestigahan? Si Mike Defensor, Marcolita at Gutesa. Anak ng kamuti talaga, no? Anong klaseng gobyerno meron no tayo yung mga hinayo pa pera talaga, no? Talagang pag pinag-usapang kwarta, yung mga prinsipyo ng mga animal, mabibili ho eh. Kaya kapit lang, ako sa akin lang, lalabas talagang katotohanan, lalo na po itong si Mike Defensor. Lumabas na rin. Willing naman daw siya magpa-imbestiga eh. Mag-imbestiga po, check it out.
Bakit papipikiin ni Marcolita yung hinayupak na pirma na yan? At yung stroke naman pari-pariho. O kay Makalintal, yung isa pang nagpanotaryo at kay Gutisa, bakit pipikiin nila yan? Anak ng kamuti. Simplihan lang po natin yung logic, guys. Ikaw, ex-marine ka, maganda reputasyon mo, sabi nga ni Lacson, wala kang bad record, sisirain mo lang yung pangalan mo para lang dito. For what? Anak ng kagwang. Matapang lang talaga si Gutisa lumabas. Kasi nga, puta, naawa na siya sa Pilipinas. Ito na yung susi ng lahat. Pinangalanan na yung dambuhalang Martin Romualdez yan. Si Gutisa pa yung pinupulis natin. Dapat yung ipupulis natin at imbestigahan at ipakulong si Martin Romualdez Saldico. At aabot yan panigurado kay Bongbong Marcos. Tuloy lang natin ang konti. Prepared. So, in good faith, nagpunta Sergeant Gutesa. I was not with him. No one was with him. Pero nandyan yan. So siya Pero- talaga nagpunta mag-isa? Yes. And Yes. exactly where, sir? Somewhere in Manila, merong isang big picture. Pinakunan ko eh. I sent it to Senator Marcoleta. Yung Pasay. pinakita niya. Nakalagay pa nga doon 24/7 eh. Akala mo tindahan ng 7-Eleven eh. So, all I'm saying is, 24/7 ha. 24/7 Grabe naman pangangailangan ng abogagang ito. Walang tulugang talaga. Notaryo ka lang na notaryo. Anak ng kagwang ka. Ngayon, kasuhan nyo yung abogada to, padisbar nyo. mukhang mali ata yung sinasabi na yung iimbestigahan ay yung nagpresenta ng salaysay. Kaya Kung nga. sino pa yung nagsalita, siya pa yung imbestigahan. Correct. Sino ngayon yung magsasalita tungkol sa flood control? Correct. Meron kang 19 na katao na sundalo na pwede magbigay sa'yo ng detalye kung paano dinideliver ang pera. Matatakot na lahat yan. Yung pala lahat ngayon, pwede lang imbestigahan. Because again, for the sake of the judge, wala na yun eh. Na-cure na yung oath niya when he went to the Senate. So it's not ano, so why would he fake it? Lacson, narinig mo Lacson? Ang tanga mo. Ito nga yung problema ngayon sa gobyernong nakangiwi ang pangaanak ng kagwang, no? Imbis may mga magsasalita para ituro yung mga mastermind sa flood control, sinisiraan. Kagaya si Diskaya, imbis ay ang pinangalanan ni Diskaya si Martin Romualdez Saldico. Anong ginawa nila kay Diskaya? Sinisira yung kredibilidad. Kasabot si Tuta Soto, si Vico Soto, si Bunying, lahat sila. Pinagtulungan nila si Diskaya. Akala mo naman si Diskaya lang yung kontraktor. Ang daming kontraktor. 15 kontraktor yun, di ba? Nasa na yung 15 na yun? Yan ang mahirap sa atin eh. May mga tao na magsasalita at magsasabi ng katotohanan. Pero ang ginagawa, anong ginagawa ng mga hinayupak na nasa gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos? Ayan, sinisira ang kredibilidad. Utang ina. Kagaya kay Gutisa. Sinira nyo. Wala namang pakinabang si Gutisa. Si Gutisa nga yung pinaka-credible na witness. Mantakin mo yung 90 katao. Lacson, 90 na mga security detail gustong magsalita. O paano daw yun? Matatakot. Pero ako sa inyo, alam ko mga ex-marines kayo, huwag kayong matakot, putsang magsalita kayo. Tulungan ninyo ang taong bayan. Gisingin natin yung mga Pilipinong mga tanga ang paniniwala. Kagaya mga supporter si Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Putang inarap-harapan na tayong ninanakaw. Suporta pa rin kayo, animal, kay Martin Romualdez. Anong klaseng Pilipino kayo? Mga hinayupak kayo? O ito. Na mga dito si Defensor, putang ina, bakit? Yan yung iimbestigahan natin. Iimbestigahan natin yung mga magnanakaw, anak ng kagwang. Oh. Tuloy, sir. What about this, they say, this Latin saying, falsis in uno, falsis in omnibus, which is false in one thing, false in everything. Yes. Ibig sabihin, for those who do not really buy this salaysay of Sergeant Gutesa, kung nagsinungaling ka sa isa, posibleng That's right. may problema na din yung credibility mo sa iyong sinumpaang salaysay. I hope we have that part of, binalikan ko po kasi yung Tika. Saan nagsinungaling si Gutisa? Walang pagsisinungaling si Gutisa. Pinipilit lang na sirain yung pagkatao ni Gutisa, yung pirma.
Hindi nga si Gutisa yung dumoktor niyan eh. Pinapirma nga yan sa notaryo eh. Nilatagan na kayo dyan ng 3 pirma eh. Paano mo masasabi na mali yung mga sinasabi ni Gutisa, mali yung ginagawa? Hindi mali. Walang mali doon. Kung may mali man, yung animal na notary public, yun ang dapat, ang kasuhan, yun dapat ang imbestigahan. Hindi si Gutisa, walang mali. Naging hindi salaysay, yung pag-introduce ni Senator Marcoleta kay Sergeant Gutesa to prove that Sergeant Gutesa said siya talaga yung, well, it was his signature and he did have this notarized. If that's ready, let's play it. Mr. Gutesa, kanina nga ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. That's what I wanted to, gusto ko sana balikan. Kasi Yeah. talagang sinabi niya, pinanotaryo ko to. Ibig sabihin, nagpunta siya doon sa notary public, siya ang nagpa-notaryo. Anong sinabi niya sa inyo, Congressman Mike? What happened doon sa kanyang pagnotaryo? Talaga bang nanimpa yung siya? normal. Kanino? Okay. Yung sino yung town doon, I don't know personally, wala naman ako doon. Pero yun, normal. Pumunta siya doon, pinaganon siya, pinasumpa siya, pinirmahan niya, tapos niregister. And alam mo, Pinky, di ba, nagbenta ka ng kotse or nagbenta ka ng bahay, di ba, ipapanotaryo natin. Di naman natin alam na doon eh. Di ba, kuminsan nga, hindi mo na nga pumupunta sa notaryo, pinapadala mo na lang doon. Tama. Puntahin na. Anong pinanumpa? Alam mo sa notaryo, hindi ka naman pinapanumpa ang anak ng kagwang, oh. Sabi lang ng mga notaryo, tinatanong ka lang, oh, ito sir, oh, paki-double check sir, oh. Ito yung sinasabi namin sir, ito yung entry. Pakibasa mo na sir. Bago namin i-print yan sir. Babasahin mo. Okay na ba sir? Okay na sir. I-print na natin, oh. Print na. Pag-print, pipirma ng abogado. Ito magkano, oh, bayad ka. Walang pinapanumpa, anak ng kagwang, oh. Wala naman talaga. Maniwala kayo sa akin, may pinapanumpa ba yung mga hinayupak ng mga nagnontar yung mga abogado na yan? Walang pinapanumpa yan ng maliwanag dyan. Eh, putang ina, pipirma lang. Pagkatapos yan, uwi ka na. Pagkatapos mong papirmahan. Notarize mo. Pumunta ka sa Manila, ang daming notaryo. Hindi ko alam kung sinong abogado doon. Sa ilalim nga. Correct. Sa ilalim ng tulay, marami. Marami. So, ang point ko, hindi ko makita yung ano nila na angulo nila about the notary, but gusto ko yun imbestigahan. Kasi for me, okay, Pinky, just to Well, go back. there is really basis to look into this because if the judge, the judge was saying that it's not, di niya signature yon, then somebody else, number one, sir, somebody Pressure. signed on behalf of the judge. Of the lawyer. Sorry, the lawyer. Or many other things that tama nga sabi mo, minsan sabi mo yung sekretarya yung Yes. pumipirma, hindi ho ba? Maraming scenarios dito Yeah. na dapat tingnan. Yes. Dahil gaya ng sabi mo nga, minsan magbebenta ka ng kotse, eh hindi naman ikaw talaga ang pumupunta. But for something Totoo yun. as important as this, mahirap po kasing iasa ito sa iba. Why didn't you join him? Bakit po hindi kayo sumama sa kanya? And number two, bakit kay Attorney Espera po siya, Pechi Espera nagpunta? Well, number one, nung nagkaroon kami ng pag-uusap, nung sinabi niya ako na magpapanotaryo, no? So I said, sige, may meeting ako, mauna na ako sa inyo. And then, so I left. Senator Marcoleta left before I did. Pero siguro, difference of 5 minutes. Pagkatapos, nagpunta nga siya doon sa ano na yun, notary na yun, dahil siguro 24/7. Anytime eh. 24 hours eh. Yeah, Pwede but sir, magpanotaryo. nag-usap ho kayo after lunch, di ho ba? More or less, natapos kayo 3 or 4 p.m., di ho ba? No. Natapos kami na very late na, siguro mga 5:30 because I had a meeting at 6. So nauna ako. Pagkatapos nung umaga, nagpunta na siya sa Senado. Right. Wala na ako noon. So, in the whole time, hindi yung ginaid mo siya or may kasama siyang lawyer. Kaya nga, ako din natutuwa. Who is his lawyer? Kami lang nag-ayos. Well, Marcoleta was there when Sino ho ang
Okay doon muna pag-usapan natin yung yung sabi ni Pinky Wave. Bakit daw kay Pichi ka nagpa-notaryo? Anak ng kamote. Wala. Anong kinalaman doon? Basta kung may bukas na notary public, kasi 5:30, di ba? 5:30 kasi karamihan sarado na. Kung natsambahan ka, merong notary public na 24/7, doon ka mapunta. Wala akong pakialam kung sino yung hinayupak na bugagang ito. Basta pupunta ako doon, magpipapirma ako, magnotaryo ako. Ayan lang yung gusto ko, pagbayad ako. Nandoon, walang sarado nga parang 7-Eleven 24/7 Ay, yun lang talaga yung bukas that time. Kasi kinabukasan, kailangan pumunta ka na sa Senado, alas 8 pa lang, dapat nandun ka na Mga alas 5 na daw natapos, malamang wala nang notaryo talaga na bukas. Merong 24/7 na timingan. Yun, doon nagpanotaryo. Walang question yun. Ang tanong niya, sino daw yung kasama, sino yung bumuo na ang yung affidavit. Ito, pakinggan natin si Sino ho ang nagbuo ng kanyang affidavit? Tinulungan ko siya din. Diba? Like yung kwento niya, step by step, namin. Ganun lang naman. If you notice nga, hindi naman perfect yung English niya din. Hindi naman legal form yan Para salaysay. Kung ano yung kwento niya, inayos lang namin ng maganda, and then we presented it. Nung si Senator Marcoleta nga, in fairness, parang sinasabi niya, parang mali yung Tagalog dito So, o nga. No? Kasi because si Sergeant Gutesa is Masbate. Cebuano. So, inayos lang namin. But it still doesn't answer the question, sir. Kung natapos po kayo ng mga 5:30 to 6. Teka lang. Linawin natin baka sabihin na putang na si Defensor at si Marcoleta yung gumagawa ng affidavit. Ginaid yung format, ginaid yung mga siguro spelling. Kasi nga si Gutesa Masbate ba pero speaking Cebuano siya. No, Bisaya. So kami mga Bisaya talaga, ganun talaga. Natural lang sa amin yan Kaya ginagayad, itinatama yung mga wordings. Yun lang siguro yung papel, yung pagkalatag ng kanyang mga sinasabi. Pero yung mga sinasabi, naturuan mo itong sabihin mo, walang ganon. Yung format lang. Yun yung point doon, yung format ng kanyang affidavit. Ito, tuloy natin. Sabi mo nga 24 hours yon. How did he find out about this particular notary public, which I believe isn't really very near the Senate or the Chinese restaurant na kung saan po kayo nakita? Malapit naman. Yeah. Tsaka doon kami sa mismong lugar na yun I mean, within that area, di ba? Cannot be Quezon City, cannot be anywhere else. So talagang doon nagkaroon ng... Who pointed him to go there? Who directed him to go there, sir? Google. Makikita mo. Pag chinek mo yung kanyang notary services, 24/7. Lagi nga? Who discovered? Tingnan nga natin na notary public. Try ko Google Sabi na, i-google mo daw. Sige nga, i-google natin sabay-sabay. Notary public 24/7. Sa yung Pasay yun? Pasay. Notary public. Public in Pasay. 24/7. Sige, try natin. Kung meron. Check ko lang Sa Pasay yan, di ba? Awards Ano ba? Tika lang, iba yung lumabas. Gusto ko lang maano yung kay notary public ni attorney. Search nyo. 24/7. Putya, lumabas ka. Ang dami. Putang. Ang dami, gagi. 24/7. Walang tulugan tong mga hinayupak ng mga bugadang ito. Labas. I-type mo yung notary public ni Pichi nga. 24/7. Ito lang.
Mike Defensor, oh. covered it on his behalf. Kayo po. Yes. So nandun po kayo, chinek mo, ano May ba mga, ang... okay, to be honest, may mga kasama kasi ko doon, I cannot reveal their names kasi mga inosente naman itong mga to. Hindi wala itong kaalam-alam. Kasama ko lang nagkataon. So doon, nakita sa Google, ginugol lang nila nila, yung mga kasama mo with Gutesa. with Gutesa. That's why dun po siya na... De, pag ganun kasi pag nag-google ka, notary public nearby, no? Pag type mo ng mga, kahit ano hindi notaryo, mga location, restaurant nearby, ibabato yan na Google sa'yo. Yung mga malapit, kunyari, ikaw, nasan lugar ka ba? Pasay ka ba? Or Makati? Notary public nearby. Pag search mo, lalabas o yun. Alam mo natin yan. Kaya yun ang ibabato sa'yo. Yes. Alright. We're talking about attorney Espera. Ang sabi mo, taga BJMP siya. BJMP siya. What were you trying to imply with that? Is there anything that you wanted to say about that? Kasi nung initial, actually, to be honest, Pinky, it was a take-off from our discussion. So, chinek ko kagad, sabi ko, sino kaya itong notary? Nag-check ko, Attorney Espera. At siya pala Piche ay pumasa Espera. sa BJMP. Nagtatrabaho siya, siguro habang nag-aaral siya, nagbugas siya. So 2021, pumasa siya Habang ng bar. nagtatrabaho, you mean? Nag-aaral siya ng... Yes. Siya. Okay. Habang nagtatrabaho, nag-aaral siya ng law. And then eventually nga, napasok siya dito sa law office na to na merong notarial service. Kaya nga, ayoko rin naman siyang gipitin na para bang, bakit nyo sinasabing hindi totoo yan? Kasi feeling ko may pressure sa kanya. Diba? Correct. BJMP is under DILG, at baka naman pinressure itong taong to. At saka, baka naman din simple yung tanong, pirma mo ba to? Eh kung sekretary lang nila yon or tao nila sa law office, eh baka naman talagang hindi niya pirma yon. Pero ang point ko, hindi dapat si Gutesa ang biglang tinatarget nila. Hindi dapat si Gutesa at hindi kayo. Kasi posibleng imbestigahan din kayo. Sabi mo nga, Sure. welcome. Hindi, Welcome ako, this. alam mo sa akin, okay lang eh. Di ba? I'm a political figure, I can handle it. Kaya ko silang labanan. Si Gutesa. Itong taong si Gutesa, isang sundalo na nagsilbi sa bansa, isang marino, na hindi kumita. Lahat ng mga witness nila kumita eh. Correct. Yung DPWH officials, billion-billion kumita. Yung mga contractors, billion-billion kumita. Ito, sundalong nagsilbi sa bansa. Nag-retire, nagtrabaho sa Dalisakok, nakita ng oportunidad, nagtrabaho kay Saldico. Ngayon, nung nagbabaha, nakita nila, at hindi lang siya, yung grupo nila, ito pala yung mga perang binubuhat natin. Ito pala napupunta yung sinasabing ghost projects, flood control. Yung isang kasama niya, binaha eh. Alam ko yun dahil kinuwento niya yun sa akin a week before na-meet niya si Marcoleta, yung first meeting namin. So, itong taong to nagsasalita dahil sa pagmamahal niya sa bayan. Correct. Nagsasalita dahil, di ba kung buhay nga, kaya nilang ibigay eh. Ano pa kaya itong magsalita sila dun sa katotohanan? One quick follow-up on that. Tangay na, no? Ito na nga yung mahirap ngayon. Ito dapat lead na to sila. Sila yung dapat protektahan ng gobyerno. Ang problema nga, yung gobyerno, yung kasabwat sa korupsyon. Kaya dapat ang taong bayan, putsang ina, suportahan natin tong si Gutesa. Si Gutesa lang yung pinaka-credible na witness yan, yun yung puntor yan eh. Si Gutesa hindi nakinabang sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, ng mga hinayupak na yan eh. Malinis yung konsensya ni Gutesa, pero si Gutesa yung dinidiin ng mga animal. Animal kayo. Tuloy. Si Sergeant Gutesa, I remember naglabas si then Speaker Martin Romualdez ng statement at sinabi niya na, it was a lie. Because first and foremost, that particular address that was cited by Sergeant Gutesa has been under renovation. Point taken. Why did Sergeant Gutesa not even once say that, dinadala nga namin dito sa bahay na ito sa Forbes Park na nakikita ko ay under renovation. Yun po yung ilan sa mga nakita kong feedback din. Something that probably would have been very easy to describe. I want to be fair to Speaker Martin, diba? He will have his time in court. He will have his time to defend himself. Have you seen the house of Speaker Martin? Have you been there? No. Okay. It's a 3,000 hectare property. I think, I'm not sure, there's about 3 or 4 structures in that place. 3,000 hectares property, anak ng kagwang ka. Buhayang-buhay, sarap tusukin yung mata ng nayupak na to, ganong kalaki. 3,000, gano'ng kalaki ba itong studio nyo? Gano'ng kalaki itong property? Okay. Diba, it's maliit eh. Itong So you're pinag-usapan natin. saying, if a portion is under construction, hindi makikita. Is that what you're saying? Well, pwede mo makita, pero ang laki ng lugar eh. Diba, para siyang, again, 3,000 hectares, malaki yung pasukan. Alam na lahat ng congressman yon. Alam na lahat ng mga tao na punta na doon sa bahay na yon. So, I
want him to defend himself kung ano ba tong katotohanan to. Pero wala naman ako nakikitang bias at wala naman ako nakikitang rason para kay Sergeant Gutesa na magsinungaling na Tama nag-deliver nga. sila doon sa bahay na yun. All right. Kasi si Gutesa hindi naman nakinabang sa mga nakaw ng bayan, anak ng kagawang itika. Bakit ba? Kung nakarenovate ba yung bahay, bawal mag-deliver, anak ng kamote. Anong issue doon? Ang babaw ng rebat ninyo. Ay, wag ka mag-deliver kasi nirenovate yung bahay. Ulul! Pera malita-malita yan. Sa anytime yan. Kahit anong panahon, saang lugar. Pera pinag-uusapan. Nasaan si Orly Gutesa ngayon? Pakinggan natin ito. Last na lang. Where is Sergeant Gutesa, sir? Okay. Right after, nung ginagawa yung affidavit niya, ang isa doon sa mga pinalagay namin, no? Pinalagay ko sa kanya is, humingi ka na ng witness protection program. Mhm. So, nandun. Nung minention niya sa Senate, sabi niya, humingi ako ng witness protection program, mapailalim dito sa programang to. Nung hapon, nanonood ako sa kanya, ang sinabi na niya, wag na po. Ayaw na niya. Ayaw ko na. Tapos sabi, ayaw mo ba kahit Senate custody? Wag na po, ayaw ko na makadistorbo. Ang feeling ko that time, siguro kausap niya na yung mga kasama Marines. niya sa Marines. Mm. Wala doon sa Senado, dumiretso na sa Marine compound. Correct. So next na chinek ko, kamusta na siya? Asa na siya? Nandun na daw. Hindi ko siya nakakausap direkta. Nalaman ko yung pamilya naman, in fairness to the Marines, kinupkup ka agad. But eventually, I think, inayos din nila na, siguro para hindi ma-endanger din yung family, inilayo kay Gutesa na, itinago din nila. Mhm. Ang Marines ang nagtago sa pamilya. Okay. Yes. At hiniwalay kay Sergeant Gutesa. Hanggang ngayon, nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Is that so, sir? Yeah. Okay. And then, several days ago, may tumawag na kaibigan sa media. Sabi niya, sir, totoo bang inambush si Gutesa? So, ako naman nabigla, tinawagan ko. Sabi ko, ano to? Sabi Sino niya, pong tinawagan niyo? Si Gutesa? yung media. Sabi ko, saan ang galing to? Then he mentioned a governor's name. Galing kay governor ganito po. So medyo nag-ano na ako na hindi to fake news or walang pinanggagalingan na parang nagchichismis lang. So immediately, tinawagan ko yung contact ko sa kanya, pakicheck naman. So, chinek naman niya, siguro after 1-2 hours tumawag. Sabi niya, Sec, walang problema, safe siya, pero totoo. May nahuli ang Marines na umaaligid sa kanya. Hindi namin alam kung ambush, hindi namin alam kung stakeout. Sorry, sir. You said he's in the compound of the Marines. Yes, He has been there. he has been And there. then now somebody had actually told you, somebody from the media, that he was ambushed. Yes, And then now you're saying that yung contact niyo po, sinabi na may umaaligid sa kanya? Sa Yes. Marines? yes, Sa somewhere down compound ng doon. Marines? Yeah. Di ba yung Marine area, I mean, malaki naman yun eh. Yeah. So, may- Oh. So, hindi ko alam. They have to verify that. The Philippine Marines would have to verify that. Pero maganda naman kasi, kaya kung nagustuhan, sabi ka agad, nasa kote ng Marines, nahuli nila kaagad. So sabi ko, may okay. umaaligid sa kanya. May umaligid sa kanya. I do not know kung sino yung tao. I do not know kung... Definitely, hindi Marines yun, no? Kasi kilala naman nila lahat ng mga kasama nila. And kung ano yung intent, hindi ko rin alam. Would it be fair or right to say that the Marines is Teka lang, inambush si Gutesa. Paano nangyari ho yun? Tangina talaga, no? Mga demonyo, naninimonyo talaga, oh. is behind Sergeant Gutesa and his testimony, sir? No, definitely not. If at all, kasi yung iba nga sinasabi, baka nakuha na si Gutesa ng mga taong ayos siya magsalita, baka sabi ko, I doubt eh. Kasi ang feeling ko sa Marines, which is kahit sinong sundalo tanungin mo, from the Navy, from the Army, may sense of brotherhood sila eh. Correct. Parang Wala protect talagang the brother, iwanan protect the yan. Marines. No. So even yung Army, hindi naman nakakadirekta eh. Kahit na sinong sangay ng gobyerno, hindi naman direkta talaga. So ang alam ko is pinoprotect lang nila, ayaw nilang ma-politicize, ayaw nilang lapitan ng I kung see. sino-sino, and they are making sure that it's protected. But any invitation, because ang pangalawang tanong sa akin, ba't hindi siya umattend? Because he was never invited. Okay. Never. And but according to Senator Ping Lacson, once he is again appointed as Blue Ribbon Committee Chairman, he will call on Sergeant Gutesa. And in fact, dahil hindi daw siya found sa address that is stated in his affidavit, Sa Marines, he will padala. ask for help from you Yes. or even Senator Marcoleta. Has Senator Ping Lacson reached out to you, sir? Not yet. Even si Secretary Ombudsman Boying Rimulya also mentioned that. But ako naman, I would think it would be easier that they send the invitation to the Marine Commandant for him to attend. I am Puta. 1,000% that Sergeant Gutesa will attend. And he's there. And he's there. He's Well, there.
Congressman, kayo po nagpakilala sa kanya, kay Senator. Putsangin na, doon ito na. Doon ito confirmed na si Gutisa ay nasa compound ng Marines. So ngayon, Lacson, kung gusto nyong imbitahan si Gutisa, mag-send kayo ng imbitasyon sa Marines. Tapos pagdating ni Gutisa sa Senado, sandamakmak na mga Marines ang escort. Ito yung pinakamaganda ho niyan. Confirm na na nasa pangangalaga ng mga Marines si Gutisa. O, tingnan mo. Kung nagsisinungaling si Gutisa, kupkopin ba ng mga Marines? Palagay ko hindi. Kung si Gutisa ay hindi credible, protektahan ba ng mga Marines ang kanyang pamilya, pati siya? Inilayo na daw yung pamilya eh. Marines po yan. So, wala na. Malapit ng katapusan ni Bongbong Marcos, pati ni Martin Romualdez at Saldico, malapit ng katotohanan. Pag ang Marines ang pumalag, yari na kayo. O ito, i-play lang natin kunti lang. Kunting-kunti lang itong awards na ito. Si Bongbong Marcos sa Trilaing Manila, pumunta sa Ranita Coliseum kagabi. Pero pakinggan nyo po, yung unang part ng video, pakinggan nyo kasi baka sabihin ninyo na fake news tayo. Narinig ko po yung sigaw, bangag. Oh, tingnan mo. Narinig nyo? Oh, dalawa, sunod-sunod, bangag! Tapos sabay sigaw pa ng isa, oh! Bangag! Ay, isa, alit. Isa pa, first part, sabi ko sa inyo. Oh. Isa, bangag! Pakinggan nyo rin po yung yung pangalawa. Oh. Bangag! Hindi masyadong malinaw kasi malayo yung sumigaw pero nahagip pa rin sa video. Bangag! Kasama si Bakay, putang ina, nakakahiya, no? Pumunta ka dyan para lang masigawan ka ng taong bayan. Bangag! Boxing daw, boxing yan, Trilain Manila. Alam mo, gumastos din yan ng gobyerno ng napakalaki. Tangina, sandamakmak na korupsyon. Major sponsor, Philippine Sports Commission. Kaya nga nandyan si Bangag. Bangag! Hala na yan. Itong presidenteng ito, sinusuka na ho ito ng taong bayan. Maraming galit. Hugas kamay. Kahit alam na natin ang mastermind, sila pa rin naghuhugas kamay. Balikan lang natin si Gutisa ng konti. No? Ako, naniniwala ako na ang papapil dito ay mga Marines. Hindi sila papayag na basta-basta lang masira itong si Gutisa. Malaki ang problema ng gobyerno dito. Anong sabi ni Defensor? Magpaalam kayo sa commandant ng Marines. Doon kayo mag-send ng invitation. Siguro, kasi may nabanggit pa, may ambush daw. Hindi ko masyadong naintindihan yung ambush. Talaga bang may incidental na ambush or pinagplanuhan pa na sakutin ng mga Marines? Hindi bibigay yung Marines dyan sa mga kurakot. Yan nakikita ko. May paninindigan yan. Kahit uutusan ni Browner yan, siguro, na ilabas mo si Gutisa, ibigay sa mga kurakot, mukhang dadaan sa butas ng karayom ito. 1,000% daw, papayag na atin si Gutisa, pero sigurado ako na, putang ina, baka mga 1 batalyon na Marines ang mag-escort dyan. Pupunta dyan sa sinitering, lahat, parang digmaan yan. Pisto na kayo mga Marines. Dito kayo. Oh, doon sa habang nag-hearing, nakapalibot yung mga Marines. Sa Senado, siyempre, delikado ang buhay ni Gutisa. Kaya, sa akin, safe na safe si Gutisa.
1,000% din, hindi nagsisinungaling, 1,000%. Ito ang totoong witness at credible na witness pag ang pinag-uusapan, korupsyon sa flood control, korupsyon sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas, bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.